ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin na mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, nandito pa rin tayo sa napakahalagang mga kaalaman na dala-dala ng mga aklat ng Allah, lalo-lalo ng banal na Quran, ang nagpapatunay na ito ay salita ng Allah. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdala rin o nagkaroon din ng kapahayagan na nasa banal na Quran hinggil sa mga sinaunang mga sambayanan, sinauna o mga tagasunod ng mga sinaunang mga propeta. Samantalang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay doon lumitaw sa sambayanan ng mga mangmang. Tingnan niyo ha. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mga mangmang, hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Yung sambayanan na kung saan, sambayanan ng mga Makkans, yung mga taga-Makkat, saka yung mga Quraysh, isang buong malaking siyudad na mabibilang mo lang sa iyong mga daliri kung sinong marunong bumasa at marunong sumulat. Hindi maubos ang iyong 10 daliri. Kasi wala pa silang 10. Doon lumitaw si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganung klase ng komunidad na tinatawag na ummatun ummiyah, sambayanan ng mga mangmang o hindi marunong sumulat, hindi marunong basa. Qaumun ummiyun, mga taong hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Kasi bakit sila natawag na hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat? Kasi mabibilang mo lang sa iyong daliri kung sino ang marunong bumasa, sino ang marunong sumulat. Oo, yung mga marunong bumasa at marunong sumulat sa kanila ay talagang kinikilala kasi hindi pangkaraniwang katangian ang pagiging marunong bumasa at marunong sumulat. Kaya mga marunong bumasa at marunong sumulat sa kanila, kung lalagpas man sa bilang ng daliri, ay kukunti lamang. Ngayon, ganun pa man, kung hindi totoo ang Quran, ay paano naikwento ng banal na Quran ayon sa pagpahayag sa kanya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ang kwento ng mga sinauna, katulad sa panahon ni Adan, panahon ni Noah, panahon ni Hud, panahon ni Saleh, panahon ni Abraham, panahon ni Lot, panahon ng pamilya ni Isaac, pamilya ni Jacob, panahon ng lahi ng angkan ng Israel, at panahon ng lahi ng angkan ni Daud at saka si Sulaiman, si David at saka si Solomon, pamilya ni Zakaria at saka si Yahya, pamilya o angkan na pinanggalingan ni Isa alayhisalam. Nakatulad sinasabi natin, more or less ang pagitan ni Isa at saka si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is 600 years. Tapos lumitaw pa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga mangmang. Samantalang yung ikinukwento niya ayon sa banal na Quran ay tugmang-tugma dun sa mga kwento ng mga sinaunang mga tao. Yung iba nga ay unti-unti pang nadidiscovery kung gaano katotoo. Allahu Akbar. Unti-unti pa, hindi pa masyadong nadiscovery. Noong mga sinaunang panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi totoo ang Quran, paano nila ikwento sa atin sa pamagitan ng aklat na ito, dakilang aklat na ito, ang mga kwentong ito? Halimbawa, bibigyan ko ng halimbawa, ayon sa aking mga naalala na nabasa ko sa Quran. Sinabi ng Allah nung umupa na yung tubig sa dilubyo sa panahon ni Noah, panahon pa ni Noah, sinabi ng Allah doon sa kanyang arko, sabi ng Allah, wastawat alal judi. Doon dumaong sa al-judi. Judi yun bundok. Ngayon, napatunayan at nakita yung bakas ng kwento na doon nga talaga dumaong yung arko ni Noah sa al-judi. Ay kung hindi totoo ang Quran, paano may kwento ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yun yung kanyang community na kanyang kung saan siya lumitaw ay community ng mga mangmang. Hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Kaya patunay lamang na ang banal na Quran ay totoo. Kayo ang sinasabi ng mga scholar na kung gaano katotoo ang Quran, Allahu Akbar, na napapatunayan niya yung mga pangyari na nandiyan pa yung napakaraming bakas ng mga pangyari na ikinuwento ng Quran na pinapatunayan ng mga pagdiskubre sa mga pinangyarihan ng mga pangyari na sa mga sinaunang libu-libong taon nang nakalipas. E nandiyan pa yung mga bakas. At yung pala'y nabanggit sa banal na Quran, yung pangyaring yaon. Allahu Akbar. Kaya hindi maaaring mangyari ito mga kapatid kung biro lamang ang banal na Quran. Allahu Akbar. Kaya ito yung nangyari mga kapatid. Isa sa mga nakalipas na, natapos na, nakalipas na pangyari sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasi merong dalawang superpower noong panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung Roman Empire, saka yung Persian Empire. Itong malaking superpower ito naglalaban-laban. Allahu Akbar. Pagkatapos, sabi ng mga mufassirun, yung mga mananampalataya daw ng panahon na yun, panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pero mas pang mga pangyari, pero mas malapit sila, yung kanilang puso, sa mga Roman, kasi meron silang relihiyon na kahit sabihin pa natin, nasira na yung relihiyon, pero ang original ng relihiyon nila ay galing sa Allah. Yung Islam na dala-dala ni Isa alayhis salam.
Nasira nga lang, pero meron pa rin mga bakas. Samantalang mga Persian ay totally wala sa tamang relihiyon. Talagang ligaw na ligaw 100%. Kaya parang natural na yun na yung mga mananampalataya, yung mga mu'min sa panahon ng propeta, mas panig ang kanilang kalooban sa mga Roman Empire. Okay, dahil doon, sabi ng mga pasirun, ay ipinahayag ng Allah yung pangyayari na para bilang pampalubag-loob sa mga mananampalataya. Sabi ng Allah sa banal na Quran, Surat Rum, ika-30 surah ng banal na Quran. Sabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Tinalo ang mga Roman. Fi adnal ard. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Natalo ang mga Roman sa fi adnal ard. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Pagkatapos lang matalo ay mananalo sila pagkatapos. Allahu Akbar. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Nang sabihin, bid'i sinin ay maring 7, 8, 9 na taon mangyari yung paglalaban-laban nila at mananalo ang Rome. Ang mahalaga, una dun sa kwento, yung salitang fi adnal ard. Yung adna kasi, maring ang kahulugan ng adna ay magkalapit o malapit. Pwede lang ibig sabihin ng adna ay mababang uri ng lupa. Allahu Akbar. Pero ngayon napatunayan yung lugar na kung saan naglaban-laban o pinaglabanan ng Roman at saka Persian ay mababang lupa nga talaga. Pagkatapos, dahil sa para mapatunayan na mananalo ang nanalo nga sila pagkatapos, nanalo yung mga Romans pagkatapos ng pagkatalo nila. Allahu Akbar. Kaya halimbawa lang yun sa mga kwento ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pangyari na ikunento naman ng Quran na which is nagkatotoo. Ngayon, meron namang naikwento si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Persian naman, na kung saan ang titulo ng bawat pinuno na mamumuno sa Persya ay Kisra. Nakatulad naman ng namumuno sa mga Roman ay Caesar o Caesar. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, sabi niya kapag namatay si Kisra, yung pinakapinuno ng Persya, ay wala ng Kisra pagkatapos. Kasi masisira na, mawawasak na ang kanilang kaharian. At ganun na nga nangyari. Pagkamatay nung pinakahuling Kisra, ay wala ng Kisra na sumunod. Allahu Akbar. Kaya maraming mga ikinukwento si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pareho rin na sa Quran o nasa hadith na talagang natutupad. Patunay lamang na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ano man ang kanyang sinasabi ay patunay lamang na wahi, ibig sabihin revelasyon na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na totoo. Allahu Akbar. At yun yung mga katotohanan, mga kapatid. Isa pa sa mga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang khilafa
Ibig sabihin ay 30 taon. An-nubuwatu 30 sana. Thumma ya'ti Allahu mulkahu man yasha. Yu'ti Allahu mulkahu man yasha. Sabihin na khilafatun nubuwa ay 30 taon. Ipagpatuloy po natin mga kapatid. Tatapusin natin susunod na paliwanag natin. Diyan lang muna kayo. Ang Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmayari ng iba. Yun na nga mga kapatid, isa pa sa naikwento ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nagkatotoo pagkatapos niya. Allahu Akbar. Hindi yung coincidence, kundi patunay lamang kung gaano katotoo ang sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, khilafatun nubuwati 30 sana, thumma yu'ti Allahu mulkahu man yasha. Sabi niya, ang khilafatun nubuwa, sabihin yung mamumuno bilang al-khilafa ar-rashida, yung mga khalipang ibig sabihin, pagkatapos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay 30 taon lamang. Pagkatapos nung sabi na ibibigay ng Allah ang pamumuno sa sino man ang kanyang nais. Kasi pagkatapos nung 30 taon, ay may lipat na ang pamumuno sa sino man ang nais ng Allah na mamumuno pagkatapos nung pagkalipas ng 30 taon. Ngayon mga kapatid, nung kinumpute ng mga muarrikhun na una-una yung khilafa ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, Allahu Akbar, ay 2 taon at 3 buwan. 2 taon at 3 buwan. Ang pamumuno naman khilafa ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ay 10 taon at kalahati. Ibig sabihin nun, 10 taon at kalahati, pag pinagsama mo yung dalawa ay 12 taon at 9 na buwan. Khilafat Uthman radiyallahu an, 12 sana, 12 taon ang pamumuno ni Uthman. Kaya pag isinama mo doon kay Abu Bakar ay magiging 24 na taon at 9 na buwan. Allahu Akbar. Pagkatapos ang pamumuno ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an ay 4 sinin wa 9 ashhur. 4 na taon at 9 na buwan. Kaya pag isinama mo dun sa 24 at 9 na buwan ay magiging magiging 29 at 6 na buwan. Di 6 na buwan na lang natira. Hindi naubos yung 30. Nung napili si Al-Hasan, anak ni Ali ibn Abi Talib, kahit ayaw niya ay wala siyang magawa. Kaya namuno lamang siya ng 6 na buwan. Pagkatapos nun, isinurrender niya ang pamumuno kay Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Para sabi na matapos na yung gulo, at yun ay hinula ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na matatapos ang gulo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hasan. Sabihin, kanyang apo na si Hasan. Kaya, pag pinagsama mo lahat-lahat yung pamumuno ng 5 tao, mula kay Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali at saka si Hasan ay 30 taon. Allahu Akbar. Kaya natupad yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos noon ay nalipat na ang pamumuno kay Muawiyah. Doon na bago yung pamumuno kasi kaharian na kung saan kaharian
na which is namamana ang pamumuno. Namamana. At sabi ng mga scholar, siya ang kauna-unang namuno bilang kingdom, kaharian, si Muawiyah. Pero siyang pinakamabuti sa lahat na naging hari sa umma ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakamabuti sa lahat. Sino? Si Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Kaya natupad yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At yun ay mga katotohanan. Kaya mga ganitong kwento, ang ganitong kwento na nangyari sa katulad ng mga nasa Qur'ano, nasa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay napakarami na kung saan napatunayan, lalo lang siyempre sa banal na Qur'an, kung gaano katotoo ang mga ikinukwento ng banal na Qur'an, yung mga nangyari na sa panahon ng mga sinaunang mga propeta o hindi pa nangyari, mangyari pa sa susunod, lahat nun ay nagiging tiyak na authentic na kwento na ikinuwento ng banal na Quran na nagpapatunay kung gaano katotoo ang mensahe ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan pinatunayan niya ang lahat ng pinatunayan ng mga naunang mga propeta patungkol sa kaisahan ng Allah, patungkol sa pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ay pinatunayan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ganun din ang mga sinauna sa kanya. Na kung saan, kung hindi sila nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga aklat na dala-dala nila, yung misyon nila, ay pwede bang ang mga propetang ito, yung mga nabanggit natin, sa hindi pa natin nabanggit, pwede ba sila magkakasundo-sundo na isa lang ang kanilang misyon kung hindi sila galing sa Allah subhanahu wa ta'ala? Na kung saan, dito sa banal na Quran, ay pinatunayan ng banal na Quran sa napakaraming kwento ng mga pangyari na lahat ng mahalagang pangyari sa mga sinaunang mga tao ay hindi kinaligtaan ng Allah para ikwento sa atin. At yung kwento na yun ay talagang angkop na angkop sa tunay na pangyari at maraming mga bakas ng mga pangyaring yaon na napapatunayan sa ngayon. Napakarami. At patuloy pang napapatunayan kung gaano katotoo ang isinasalaysay ng banal na Quran. Kung gaano siya katotoo. Pinapatunayan ng panahon. Pinapatunayan ng maraming pangyayari. Naalala ko tuloy mga kapatid, yung pinapatunayan ng mga maraming pangyayari, kung sino man ang nakarating sa Arabia, lalo na sa diserto, lalo sa mga lugar na kung saan may bundok, mayroong hindi, mapapatunayan mo talaga na yung lugar ay pinanggalingan ng tubig. Allahu Akbar. Na kung saan, ayon sa ikinukwento sa hadith, yung dilubyo na nangyari sa panahon ni Nuh alayhis salam ay sa Arabia, hindi sa ibang lugar. Ayon sa kinukwento ng maraming hadith, sa Arabia nangyari. At siyempre naman kasi yung unang-unang sibilisasyon mga kapatid ay sa gitnang silangan.
Ang unang-unang sibilisasyon ay sa gitnang silangan. Napatunay ng unang-unang sibilisasyon ay sa gitnang silangan ay yung sinabi ng Allah sa banal na Quran sa surat Ali Imran, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Ang unang-unang tahanan na itinayo para sa mga tao, bilang bahay-sambahan para sa mga tao, yung nasa Makkah, ang Kaaba. Ibig sabihin, doon unang-unang sumibol ang mga tao. Doon una dumami ang mga tao. Kaya ang unang-unang sibilisasyon ay nasa gitnang silangan. Natural lang. Sa panahon ni Nuh alayhis salam ay nasa gitnang silangan. Kaya makikita mo yung bakas ng mga lugar na kitang-kita talaga na ito yung pinanggalingan ng dilubyo. Kaya mga kapatid, ang pagkakaiba ng anumang aklat sa ngayon na nanatili, ang banal na Quran, ay lahat ng ikinukwento niya ay lumitaw sa iba't ibang lugar sa gitnang silangan kung gaano katotoo ang ikinukwento ng banal na Quran. Ang nakapagtataka, mga kapatid, yung kwento ng banal na Quran na hindi mo basa kahit saan aklat. Sa banal na Quran lang mababasa. Yung patungkol sa pangyari sa panahon kung paano pinuksan ng Allah ang mga taong hindi sumunod kay Hud alayhis salam. Kung saan yung lugar nila. Na kung saan tinamaan sila ng napakalakas na hangin, na yung hangin ay may dalang buhangin. Kaya natambakan ng buhangin ang kanilang syudad. Natambakan ng buhangin. At yun ang puksa ng Allah na ginawa sa kanila. Ang nakapagtataka, mga kapatid, ngayon na-discover na yung lugar kung saan. Na lugar na puro buhangin. Puro buhangin. Na kung hindi lang nagawa ng Saudi Arabia ng paraan para gumawa ng mga magandang kalsada para makadaan lang doon, ay hindi madadaanan kasi buhangin talaga. Puro buhangin. Yun pala, mga kapatid. Ngayon na-discover nila na sa ilalim ng buhangin na yun, nandun yung mga matataas na gusali, mga matatatag na gusali, na doon nanirahan ang tinatawag na lugar nila ni Ad, Qaum Ad, na kung saan doon ipinadala ng Allah si Hud. Allah po, mga kapatid. Kaya bago lang na-discover, natutunga talaga na buhangin kasi yung buhangin ay natabunan niya ang buong lugar. Allahu Akbar. Kaya, kung hindi galing sa Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran, kung hindi salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano napapatunayan ng lahat ng kwento na nilalaman ng banal na Quran ay nagkatotoo? Kaya, paano nangyari kung hindi himala ang banal na Quran? Ang mga kaalaman na ito na dala-dala ng isang hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
patunay lamang kung gaano katotoo ang katuruan ng Banal na Quran at kaalaman sa Banal na Quran na si Prophet Muhammad ang may dala na kung saan kailanman. Hindi siya naging sinungaling bago ipinahayag sa kanya ang Banal na Quran. Siya ay totoong tao, siya ay mapagkatiwalaan, kailanman hindi natuto magsinungaling. Allahu Akbar. Kaya dahil doon mga kapatid, ang pangalawang mahalaga yung mga batas na nilalaman ng Banal na Quran na kung saan angkop sa lahat ng lugar, angkop sa lahat ng sitwasyon, angkop sa lahat ng pangyari, angkop sa lahat ng oras, angkop sa lahat ng klase ng tao, pati hindi tao. Ganun ka totoo at ganun kahalaga ang kaalaman na nilalaman ng Banal na Quran. Maraming pong salamat mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.